Araw ngayon ng linggo, pahinga ito ng marami sa atin, pero ako sa sitwasyon ko ngayon, wala pang panahon para makapagpahinga. Bilang isang ina, may bahay at isang estudyante. Ngayong araw, gumagawa ako ng task para sa isa kong subject. Pinagsasabay ko ang pag-aaral sa gabi at pagtatrabaho sa umaga, at pag-aasikaso sa aking mga anak. Nakakapagod ng katawan at ng isipan, pero kailangan kong malagpasan ang lahat ng ito para matupad ko ang pangarap kong maging isang guro 2 years from now. At batid ko na ang diploma ang magiging susi upang magkaroon ako ng magandang kinabukasan at ng aking pamilya. At sa pangarap kong makapagtrabaho abroad, alam ko na malaki ang maitutulong nito sa akin para magkaroon ng magandang buhay. Kaya pinipilit kong pagsabayin ang pag-aaral sa aking trabaho. Nakilala ko si Ma'am Olivia. Siya ay tubong Obando, Bulacan. Nakapagtapos siya sa Far Eastern University sa kursong Bachelor of Secondary Education taong 1994. Agad naman siyang nakapagtrabaho bilang isang freelance tutor sa loob ng 1 taon at nakapasok naman siya sa Kumon Tutoring Center bilang math teacher sa mga sumunod pang taon. 6,000 to 7,000 ang kanyang sahod noon per month. At dahil sa hindi sapat na kita at mas magandang oportunidad abroad, naisipan niyang maging OFW. Taong 1997 nang siya ay unang mangibang bansa. Ito ay sa bansang Taiwan. At nakapagtrabaho din siya sa bansang Syria, Singapore, Malaysia, at Hong Kong sa mga sumunod na taon. Hello, ma'am. Hello po, magandang gabi. Magandang gabi. Ma'am, thank you po at pinayagan niyo po ako na ma-interview kita para po dito sa project ko. Walang anuman. Ma'am, pwede mo bang ikwento sa akin ang mga naging karanasan mo nung OFW ka? Bali po, nung una wala naman po talaga akong balak mag-abroad. Kaya lang meron akong isang kaibigan, best friend ko dati, na nagaya sa akin na mag-apply. Siya unang nag-apply Then sumama ako, unang apply ko is sa Taiwan. Hindi man agad kami na, kasi sa pag nag-apply ka, syempre kailangan mo ng panggastos, di ba? Mga paayos ng papeles, ganyan. Tapos may training pa yan, ganyan. Yun, pero sa awa naman ng Diyos na apply ako, napasok ko, nakakuha ng mga, siguro 6 months din o 5 months din halos sinintay namin bago ko na papunta ng tayo. Unang punta ko, ipon ka, pagkatapos yung konting siyempre labas-labas, walang pasok. Apply na naman po. Pagka-apply ko, yan nga sa Malaysia. Opo. Bali, nakailang bansa ka po na napuntahan nyo? Bali 5 bansa po. Tapos po, dun po sa yung pagiging OFW nyo po, matagal po ba? Paano po yung adjustment period nyo po? Pagdating po dun sa, kasi marami na po kayo napuntahan 'di ba? Pagdating nyo po sa isang bansa, mga gaano po katagal bago po kayo makapag-adapt po doon po sa culture nila, sa way of living po nila? Sa ako naman, hindi naman ako masyadong ganun na matagal. Kumbaga, madali naman ako mag-adjust. Kagad ako. Kumbaga, nakakabagay. Lalo sa mga pagkain, hindi man ako choosy na kung ano basta, ayos lang yung mga kain pagka yung gusto mo. Yung kagaya nyo, nandun ako sa Malaysia, sa Singapore. Natapos din ako, 2 years ako dyan. Bait din yung amo ko. Spicy Indian kasi naging amo ko dun Spicy food sila. May sell na manghang. So, ang ginagawa nila pagka magluluto, yung amo ko, pagka siya nagluluto,
sinuseparate nila ako ng pagkain bago nila talaga lagyan ng napakahang. Ganyan. Opo. Saka, ano din doon, yun nga, ano ko doon sa Singapore, dapat kasi usually may day off ka eh. Ako hindi ako nagbilang ng day off. Kaya hindi rin ako nag-renew sa kanya. Tapos ko kontrata ko, gusto ko i-renew. Eh, sabi ko, kung gusto ko may day off, ayaw ko nang bigyan. Pero yung day off ko, binabayaran yun. Paid yun. Ay, anyway, yun. Kasi siyempre ko, kahit paano, mainip ka, ingit ka rin. Hindi mo, kumbaga, parang gano'n, naingit ka kasi nakikita mo yung iba nagde-day off. Nakita mo doon sa, nakatanaw ka lang sa labas. Yun yung mga time na gano'n, yung bang, Opo. sana, ka, tapos eh, ano, Opo. pero pag nakakapasyal ka. Yan nga lang yung hindi ka gaya, kasi experience ko din, hindi ka gaya yung bang nakakilala kong Pilipino, igahatid ako sa, alaga ko sa, pag nag-eskwela sa daycare, yung mga nachichika ko kahit paano. Eh sila, may day off sila, ganyan. Opo. Bali, kung i-compare po natin yung kasi po 'di ba nagturo din po kayo dito, nag-tutor po kayo 'di ba bilang teacher. So napakalaki po ng diferensya po no kaya marami po sa atin ng nangingibang bansa dahil po sa working condition po ng Pilipinas. Ano po yung maipapayo nyo sa mga kababayan natin na nangangarap makapag-abroad or mga kababayan natin na gustong makapagtrabaho abroad? Ako, based sa experience ko at sa mga nakita ko, lalo yung doon ako sa Malaysia, marami doong Pilipino ang hindi naging ganda ang pinalalagay. Yung nung time na naano ko, meron dyan, alam mo, napakahirap yung doon, kasi ako yung nasa Malaysia ako, na ano ko dyan, tawag doon, tumakbo sa amo ko. Kasi yung amo ko, nahigpit, masungit. So, yung nangyari, kailangan dyan matatag ang loob mo. Doon ako sa shelter, kumbaga nung nasa Malaysia ko, kasi nga tumakas ako eh. Kasi nga, mahigpit yung amo namin. Marami kaming katulong pero grabe siya, konti kibot nakasigaw. Kasi taas yung amo namin babae. Yung alaga ko, yung pa-spoil, maldita. Pinisigaw-sigawan ako, ganyan. Yung mga anak nila nang babato, ganyan. Dapat pagka gusto mag-abroad, buong loob mo. Ako nung time na yun nag-abroad, single lang naman ako, kaya yung homesick ko, hindi ganun kalaki. Iba yung may asawa eh. May asawa, may anak. Lalo madidistress ka. Kaya kung sakali man yung mga gusto mag-abroad, dapat desidido ka. Buong loob mo. Kasi kung Sa kasalukuyan, siya ay for good na dito sa Pilipinas. Kapiling ang kanya napangasawa na isang American citizen. Pagkatapos ng aking interview kay Ma'am Olivia ay aking napagtanto ang hirap at saya ng buhay OFW. Mahirap pero kayang tiisin para sa pag-asa ng magandang kinabukasan. Tanging pananalig sa Diyos at tibay ng loob at walang sawang pagpupursige ang ating puhunan para magkaroon tayo ng magandang kinabukasan.